All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, no? Ito pong si Escudero. Naku, may ginawa na naman si Escudero. At itong si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Kasi po na-interview po siya, no, dito po kay, I think kay DCBB. O ayan, na-interview po siya dito at meron po siyang sinabi na tungkol na naman po sa mga mambabatas. O ayan ha. Okay. So simulan natin mga kababayan dito kay Escudero sa balita po ng GMA News Online. Escudero signs, pinirmahan niya na po ang subpoena. Pinapad-subpoena na po ang 8 contractors na nag-iska po nung unang hearing nila Marcoleta tungkol sa flood control fiasco. Diba kung maalala nyo, si Marcoleta, siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nagsagawa po siya ng isang hearing na kung saan umatin naman sila Bunoan, yung secretary ng Department of People Without Honesty. Ha? Ngayon, yung mga contractors na pinaatin, hindi po umatin yung iba. May isa nga lang na dumating doon, mukhang syunga-syunga pa. Mukhang hindi naman siya yung may-ari, mukhang nautusan lang eh. Mukhang nautusan lang bumili ng suka, napunta sa hearing. Nagalit nga si Marcoleta eh. Ha? Parang gusto niyang batuhin ng kanyang martilyo eh. Oh, Marcoleta, wag naman ganon. Kakasuhan ka ng physical abuse, ha? Oh, pwede kang ma-human rights dyan. Ma-ethics ka, ma-ethics. Ha? Okay, so si Escudero, kasi kaya naglabas na yan ng subpoena, galit po si Jinggoy eh. Sabi ni Jinggoy, kung di kayo aatin, iko-contempt namin kayo lahat. O, kaya ngayon, nagbigay na po ng subpoena. Pag hindi pa to umatin twice, kasi una pa lang to eh. Pangalawa, contempt kayo. Oo, yun yata yung rules nila kasi ganun po sa lower house eh, pagkakaalam ko eh. O ngayon, si Escudero, magtataka kayo dito. Kasama sa subpoena, yung contractor na may kontribusyon. Talo-talo na mga kababayan ha. Hugas kamay ba, Escudero? Oh, Escudero has signed the subpoenas on the individuals behind the 8 construction firms that did not send representatives during the Senate flood control inquiry last week. In a statement, Escudero's office said the subpoenas will be sent on Tuesday, August 26. Eh kaso mo, walang pasok ngayon dyan. Because August 25 is a non-working holiday due to National Heroes Day. Ito po yung 8, ha? Alpha and Omega General Contractor and Development. Ito ay pag-aari yata ng Diskaya. High Tone Construction and Development. Nila Elizalde ko. LR Tiki Builders, di ko po alam. Royal Crown Monarch. St. Timothy, Diskaya na naman yan. Sunwest. I think ito yata si Ko. Ha? Sunwest. Top Notch Catalyst Builders and Wawaw Builders. Alam ko pinapasabpi na rin dito yung kanyang donor eh. No? Si Libiano. Ha? Kayo ba? Okay ba yan? Ha? Pinapasabpi na niya? Okay? Escudero on the other hand admitted to being friends with one of the owners of the 15 construction firms mentioned by President Marcos, which his name is Libiano. He said he and Libiano was one of his campaign commission during his successful 2022 senatorial comeback. Alam ko si Libiano pinapatawag din ito ni Escudero eh. Talo-talo na dito mga kababayan. Hugas kamay na parang si Joel is lying. Oh, Joel is a liar. Ang dami ng meaning ng JIL ni Joel Villanueva. Joel is a lover. A lover of what? Joel is a lover of mammon. Alam nyo ba kung sino si Mammon? O alamin nyo na lang yan, hanapin nyo na lang. Joel is a lover of Baal. And most of all,
Joel is a liar. Oo. Eh, paano si Bongo? Bongo is a liar. Okay, o yan ha. O, pinapatawag na ni Escudero, magkakaalaman dito. Lalong-lalo na ang Diskaya at Ko. O, pupunta ba si Libyano? Tignan natin. O, napunta tayo kay Magalong, mga kababayan. Itong si Magalong, syempre, pinakamaingay. O, kasama pa siya ng Pangulo dyan sa Tuba, Benguet. In-inspection yung rock, whatever rock dyan, saka yung rock netting. O, talagang corruption. Ha? Ngayon, si Magalong, maingay na naman siya. Ha? Si Mr. Ewok, sabi niya, some lawmakers promote self-interest in government projects. O, alam mo na kung sino. O, kaya mo bang banggitin ang pangalan ni Bongo? Sabi mo, some government projects eh. O, di ba? O, sino nagpopondo ng Malasakit Center? Di ba, gobyerno? O, di ba? Self-interest. Instead of promoting the public good first, some lawmakers will make parochial concern to government agencies during deliberation of the national budget. O di ba ganun din si Bongo, may nakalagay pa nga, courtesy of Bongo. For Bongo, parang umorder ka sa McDonald's, what your order, sir? Hamburger. For kanino po? Bongo. Alala niyo yung mga erap jokes dati? Nakakalungkot na parang yung power of the purse ay naabuso na. Feeling nila anytime kung ano ang gusto nilang gawin ay karapatan nila, sabi ni Magalong sa kanyang interview sa Super Radio DZBB. O, sino ba yung mga may power of the purse? Di ba kasama si Bongo? O, di ba? Pinagyayabang pa ni Escudero. Kami ang may power of the purse, hindi ang presidente. O, talaga naman. Ang power of the purse ay dapat intention nila ay protektahan ang interest ng publiko, to make sure that every peso is spent for the common good. Pero hindi ganun eh. For myself ang iniisip nila. O di ba ganun din si Bongo? Gamit na gamit niya ang Malasakit Center, mga kababayan ha. Kapag nag-umpisa na ang budget hearing sa HOR, galing ako sa PMP, bigla kaming makakatanggap ng message sa taas. Sasabihin puntahan ng mga congressman at tanungin ang kagustuhan at complaint nila. O ayun naman pala, hindi naman pala masama magtanong eh. O, as if the lawmakers will discuss peace and order issue or policeman requirements, Magalong said, hindi ganun eh. Puro parochial concerns eh. Pero yung maayos na congressman, maayos ang tanong, maayos ang kelingan. Pero yung may kalokohan, puro parochial concerns yan. Kung baga, paano ipopromote yung kanilang sarili para malaman ng tao, ako gumawa niyan. O ba't di ka nagreklamo? Ha? Kailan pa ba ito? Nag-exist lang ba ito after ni Digong o nagsimula na ito bago pa si Digong? O ba't di ka nagre-reklamo noon? Ha? Pagdating sa budget hearing, every time na magtanong yung mga yan, puro pansarili. O, ang galing pala eh. Di ikaw na ang mag-congressman. Di ba? Ha? Grabe naman ito. He said this experience was not limited to the PMP. Nag-uusap din kami ng mga mayor of governor. Kadalasan, isa lang ang complaint. Walang konsultasyon sa LGU. Gumagawa ng project yung ilang tiwaling congressman, sarili lang nila. Kung ano ang maisip nila, yun ang masusunod. Walang konsultasyon sa publiko at LGU. Opo, tama po yan. Tama naman si Magalong dito. Binanggit din po yan ng Pangulo. Kaya nga ang gusto ng Pangulo, ibabalik yung power sa LGU pagdating sa mga proyekto dun sa lugar nila. Tulad na lang nung pag-aaproba. Dapat hanggang provincial meeting pala yan. Ha? Tapos pag natapos na, dapat ito turn over doon sa mayor na ano doon, papaalam mayor tapos na po. O i-inspekin nila. Pagka-inspection hindi katanggap-tanggap sa kanila, wag nyong tanggapin, kailangan ulitin i-revise ganon, ha? Nawala po yung tinanggal po eh. Sino ba nagtanggal niyan? Sinong gagong nagtanggal ng ganyang proseso? O, yan ang dapat alamin, di po ba? O Magalong, wag ka na kasing mag-ingay. Sabi sa'yo ni Abante, nung mga ibang congressman, hinahamon ka na. Ilabas mo ang mga pangalan ng mga sinasabi mong mga congressman. Kasi kung wala kang mabigay na listahan, chismis lang yan. Nang iintriga ka lang, nagga-grandstanding ka lang, nagpapapansin ka lang, baka naman may bala ka sa 2028, tumakbong vice presidente ni
Sara Tokmol Duterte. Kasi maka Duterte ka eh, di ba? Malaki utang nung lalood mo kay Bongo eh. O baka naman makabonggo ka, makatsekwa ka. Tatanong lang, Mayor, ha? Huwag ka magagalit. O yan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.